pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para po sa aming taga-subaybay, narito po muli ang ating segment ayon sa kasulatan Gabay sa Kalusugan. So this afternoon po, pansamantala ay hindi po muna natin makakasama ang ating pinaka-guest dito na kung saan ay si Sister Lisa San Juan. Sa kadilahanan po na siya po ay nag-i-improve sister siya ng kanyang pag-aaral kasi po is a blessing na kung saan ay naina po siya sa pag-work diyan po sa ating school, diyan po sa MAMC. Kaya po siya ay nagma-masteral. So baka naman pag nakatapos si Sister Lisa, magdo-doktor na din. Okay, so Sister Lisa San Juan, shout out sa iyo, and then iniintay ka pa namin sa iyong pagbabalik. So pansamantala po sa mga taga-subaybay ay ang hahandle po ngayong hapon ay ako po Sister Yelen de los Reyes at saka ang aking kapatid na kung saan ay talaga naman improving her health and then para maging well sa kanyang relationship sa ating Panginoon at sa inyo rin po para sa paglilingkod sa ating Panginoon. So kasama po natin ngayong hapon Sister Sharon de los Reyes para po sa ating segment ng Gabay sa Kalusugan. So this afternoon po ay babati po muna ako bago pa tayo mag-umpisa. So nagpapasalamat po ako ngayong hapon kay Brother Dondon Argente na kung saan ay walang sawang sumusuporta upang naman magabayan na aming communication dito po sa AS. Binabati ko rin po at belated happy birthday sa kanyang napakabuti at napakabait na may bahay, Sister Bernadette Argente. Ayan, so shout out sa sister. Nag-date na ba kayo? Brother Don? Ay, mamaya. Sana all. Kasama kami ni ate siya. I can cancel my class. Oh my God. Huwag tayo manggulo. Okay, so anyway, so belated happy birthday sa Sister Bernadette. At dun po sa mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan or some kind of anniversary, so binabati po namin kayo at nawa ang pagpapala ng langit ang patuloy na ipagkaloob sa inyo. Gayun na rin po, binabati ko rin po si Jasper. Yan, malapit ka nang umuwi. So salamat sa iyong pagbabalik at nawa tayo magkaroon ng isang big gathering dito sa
sa Pilipinas. Binabati ko rin po ang mga kamag-anak na aking asawa dyan sa Pangasinan, ang Camacho family. So shout out po sa inyo dyan, lalo na po kay Ate LV at sa kanya pa pong mga kapatid. Binabati ko rin po ang aking sister-in-law dyan po sa tabi na aming tahanan, Sister Leia Corsanes, si Brother Bong at ang kanilang mga anak. So magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre ang aking asawa na later ay wala po siyang live. Siya po ay nagpo-probiotics. Gumawa ako ng probiotics para sa konting ubo. Pero hindi po mawawala mamaya po. Subaybayan nyo po. Meron po siyang live debate. Mamaya pong alas 10 ng gabi. Kaya siya po ay puspusa naman po ng pagpe-prepare. Pagpanalangin nyo po ang debate na magkaroon ng kaliwanagan ang mga taong makikinig po. So shout out sa iyo, Brother Fernando Baisa Camacho Jr. So ganun na rin kay Alexis Camacho. So good afternoon sa inyong lahat. At ang iba po pong hindi ko nabati ay dadagdag po ni Sister Sha. So Sister Sha, bati ka po. Ayan, so magandang hapon po mga kapatid. So sobrang bilis po ng panahon. Ano po, tayo po ay nasa huling week na ng buwan po ng Pebrero. Si mga nag-birthday, ayan, tayo po ay talagang mga loving people. Di ba, Ate Berna, no? So, ayan, so ngayon din po sa hapong ito ay nawa po kung nasa naman po kayo ngayon at nakikinig sa amin, ay kayo po ay mag-standby lang dyan. Tayo po ay sama-sama mag-aaral at yun din po sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Narapan ako magtagal. Parang puro English kasi pinakinggan ko kanina. Tapos yan po, binabati ko pa po sila Daddy, Mommy, ayan si Ate Kyle na nasa bahay at may duty. Sabi ko sa kanya, Sister, ikaw na Ate Kyle, pagkakataon mo na today. Sabi niya, tinawagan siya kasi na mamaya pumasok. So, na 6 o'clock. So, wala talaga rin panahon ngayon. So, susunod ng mga araw, makasama din natin sila. Ano po. Ganun din naman, ayan si Ate Amber na nag-overnight. Kung saan-saan ka na napunta, umuwi ka na, baby. Hindi nagalit si Mommy, di ba? Asan ka na, baby girl? Umuwi ka na. So, ganun pa yung tinitext sa'yo. Sabi ko, anak, asan ka na? Umuwi ka na, gabi, tangali na, ganyan. So, ingat ka pag uwi. Ganun din po sa, binabati ko po is na nasa Binakay na ako kahapon, Sister Ye. I was very pleased din naman po. Pagdating ko doon, sabi agad na, ay, Sister Sharon, dito ka. Chorister kita. Ayan, chorister ako sa Binakayan Church. And ganun ng hapon po, may program kami and I was also invited. So, masaya po, Sister Ye, napakaraming pagkain. So, shout out po sa Binakayan Church. At tagang second home ko na ito. Ano po, andun yung mga matatandang tao, yung talaga yung mga matatanda na 100 plus. Tapos, mababait talaga naman din sila. Tapos, ang dami rin kabataan. Very active. Hanggang AY kami, Mr. Ye, no? Hindi lang AY, sundown hanggang meron po silang social night din kagabi. So, gabi na rin ako nakauwi talaga. Tapos, ngayon po, binabati po sila Dr. Rebecca Talon. Ganun po sila Ma'am Eunice, Sandra, ganun po si Ate Olive, sa Ate Marie. Napakarami ko po, hindi ko po lahat kayo maisa-isa. Dapat po kasi may date kami pala ngayong hapon. Si Dr. Rebecca, nakita mo ka na po. I wanna meet her also. Talaga kasama ko siya. Tapos ngayon, invited ako sana kakain sa labas. Kaya banding-banding. Kaso ko, meron po akong live pala. Sabi, ano ba yan? So, okay lang po. Sige, enjoy nyo lang yan. So, nasa naman kayo at kayo nag-enjoy kumain, ipatikim nyo na lang sa akin. Ayan. Yes, siguro pwede natin ma-invite si Doc Rebecca Talon. Probably. Opo, pwede yan, pwede. Sige, I will tell her then para wala naman pag wala siya masyadong ganap. Ayan. So, she can come in our church para to guest na rin. Ay, gusto ko rin po yan kasi nagano po siya sa Hope Channel then like only 5 minutes sa health. So, I can invite her also. Marami po makilalang dentist na mga doktor at mga doktor magsabi lang, ano pala, no? I just realized sa kailangan ko na pala silang hanapin lahat ngayon. So, we can invite them and we can be with them as well so that we can hear more yung mga libreng tips, po na nakapagpa-inspire talaga. Kasi sa panahon ngayon, Sister Ye, sobrang dami talaga ng mga kailangan ng health, ng mga health knowledge, ganyan, na hindi na talaga uso ngayon yung parang nakikinig ka lang, dapat talaga we know it. So yun po, maraming salamat po at next Sabat po hindi pala, sunod pala, wala rin ako pala dito, no? So, ganyan, marami ako nakamimit ng mga tao ngayon, Sister Ye, nakakatuwa rin naman talaga. And I'm happy to serve, po. So, sa hapon po ito, binabati ko po lahat, hindi ko rin nakasama kahapon kay Mami Esther, ayan, na Ate Esther Malu, ayan, dito nakausap din kahapon, but then, I'm so happy to see you also yesterday.
Okay, so thank you Sister Sha. So medyo magdadagdag ako. Shoutout kay Jenny Lopera dyan sa Sampaloc 4. So good afternoon sa inyo. At saka we extend our deepest condolences po sa pamilya po ni Sister Kirma na kung saan ay namatayan po siya na isang kamag-anak sa buhay. Siya po isa sa mga avid fans po natin, Oo, Sister sana hindi Sha. naman siya pinag-pray natin noong nakarang Sunday, no? Malalaman natin kay Ma'am Kirma. Ayan, so, Yes, so- our deepest sympathy po. May the Holy Spirit comfort you po and your family. So itong mga pagsubok sa ating buhay ay lalo magpapatatag sa atin at upang maingatan natin Sister Sha ang ating mga kalusugan. Kaya nga napakaganda ng diniscuss ni Sister Sha na meet niya daw po yung mga 100 years. So dapat na-interview natin how to live that long. Paano nila napanatili ang kanilang kalusugan. Kaya before po we start, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon, kami po ay tatalakay na isang mahalagang topic na kung saan ay magpapalakas po na aming mga kalusugan upang magamit ang aming katawan sa paglilingkod po sa inyo. Nawa ang katawan ay pinagkatiwala ninyo sa amin ay maingatan namin na banal at ganun po ay may papuri sa inyo upang sa ganun ang katawan na ito ay madala rin po namin dyan sa langit na bayan. Nawa ang Holy Spirit ang patuloy na igabay sa amin mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng aming programa. Patawarin din po kami kung sa inyo po kami nasumpong ang nagkulang at nagkasala. Tulang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Ayan, so sa aming mga taga-subaybay, ang ganda-ganda po na ating topic this afternoon. Ito po ay pinamagatan nating improving our immune system. Alam naman po natin sa panahon natin ngayon ay napakarami po talagang problema, lalo na po yung ating kapaligiran. Kahit na we are trying our best to eat, di ba? Sabi nga healthful food. Sabi dati nang nabasa ko, hindi daw pwede healthy food. Ang healthy daw po kasi ay para sa katawan. Dapat daw healthful food. So shout out sa mga doctors dyan. Please correct me if I'm wrong. I just read it in an exam. Kasi nagtuturo din po ako ng mga upcut, something like that. And then, nasa vocabulary list po yung healthy and healthful. Magkaiba daw po yun. So anyway, sa mga doctors watching out there, paki-correct po daw ako. Sabi daw po dun sa nabasa ko is it should not be healthy food. Kasi ang healthy daw ay tao. Dapat daw healthful food. Okay, so sa pang-araw-araw nating pamumuhay, alam naman natin na talaga namang napakahirap maging healthy sa panahon natin ngayon. Una, yung ating environment, yung hangin na nilalanghap natin, ito ay masyado ng polluted. Lalo na po tayo dito sa Cavite, since malapit po tayo sa Manila, so hindi po natin ma-avoid yung mga dirty air. Pero sa kabila nito, dapat nating palakasin ang ating immune system. Kasi may salita naman daw po, sister, na immune. Di ba? Sabi nga nila, pag na-immune ka na, so, hindi ka na roon magkakaroon ng sakit. Actually, when I studied also yung mga sakit po ng nasa tawag nito, yung nakukuha sa septic tank, yung mga polio or something like that. Nagkaroon ng isang pag-aaral na nagtataka sila bakit doon sa isang lugar na kung saan napakayaman naman ng village na wala namang mga sakit pero bakit nagkaroon ng exposure yung mga at marami nagka-polio. And then they figure out yung mga sewages pala na hindi nalilinis ay yung pala ang cause ng ibang mga bakterya doon kaya nagkaroon sila ng mga iba't ibang mga sakit. Kaya minsan hindi rin natin ma-figure out actually napakaganda ng research, sister, siya sa mga sakit lalo na yung cholera. Nung pinag-aaralan ko po yan kasama yung estudyante ko kung paano nag-break out yung cholera sa pamamagitan po ng ating mga sewage system. Nung panahon noon, wala po tayong proper drainage sa ating mga waste and then wala tayong proper sewage system sa ating kapaligiran. Kaya po ito ay nag-cause ng mga karamdaman. Kaya kung gaano ka-healthy man ang inyong pinapakain, kung inyong kapaligiran ay napakarumi, magkukos din po ng ating karamdaman. Kaya po isang challenge po sa inyong mga nanay, actually sister siya, at mga tatay kung single dad kayo, na pagpiprepare pala ng pagkain ay kailangan din naman may kalinisan. Kaso sister siya, may estudyante ako, medyo nalulungkot ako kasi hindi naman siya Adventist, ay siya po ay nagkaroon ng sakit sa colon at sa intestine kasi po pagkain ng pork. Since hindi naman siya Adventist, hindi ko masabihan na, sabi ko na lang, if I were you, tinanong ko siya, so what are the things that you cannot eat nowadays? Naiyak yung bata, sister siya, medyo nalungkot ako kasi 3 years ko na siyang estudyante. Sabi niya, teacher, I'm so sad today. I said, why? Because I cannot eat rice, I cannot eat unhealthy food, I will just drink water for 2 months, di ba? Tapos ako, ay grabe, ang kaawawa naman yung bata. Kasi po minsan, mga taga-subaybay, kayong mga nanay, tayo po ay naghahain ng masustansyang pagkain sa ating mga anak. Kung kakain tayo sa labas, na dapat po tayo nagdidesisyon
natin kung anong kakainin nila na makakatulong po sa kanilang kalusugan. Katulad ng isang batang musmos na 8 years old. Kung ang magulang siguro ay isang Kristiyano sister siya or Adventist at hindi pinakain ng pork, baka sakali nakakain ng kanin yung estudyante ko for 2 months. Talagang nalungkot siya kasi alam naman po natin na one of the pleasure that we have in life is eating. Tama ba, sister siya? Kaya nga marami sa atin nagkakasakit kasi nga ang hirap talaga iwasan ng pagkain ng masasarap. Pag sinabing masarap, ayan na po yung ating mga iba't ibang pagkain sa labas. Pero naniniwala ako, sister siya, shout out sa 1,000 missionary. Ayan ay vegetarian naman ang hinahain nila, sister siya. Pero di ba no, ang sarap naman din talaga ng hain dyan. Is a kind of fusion, tama sister siya, ng Filipino food and Korean food. Yun nga lang, medyo pricey pero I still believe na talaga namang napakasakaya yung asawa ko pag napupunta sa one town, na-enjoy pag may seminar. Ay, masarap yung vegetarian food dyan. Pero pag sa iba natin mga trainings, ang lungkot naman. Sa ibang place. Sa ibang training o seminaries natin, mga school, minsan yung asawa ko, binibiro ko, uy, lunch na, kakain na, excited ka na ba? Sabi, oo naman, excited na ako. Mga ganyan. So anyway, alam po natin na ang bahagi ng mga magulang sa paghahain ng pagkain ay isang paraan upang maboost ang ating immune system. At dyan po iinog ang ating topic. So i-discuss po ni sister siya, bakit nga po, or pwede niyang how could I say, i-deliberate or explain very well, ano ba ibig sabihin ng immune system? Bakit kailangan natin magkaroon niya ng mapalakas? Ano bang benefits na makukuha natin sa pagkakaroon ng improve or mapaganda ang ating immune system? Yan, sister siya. Ayan. So, siguro meron naman po tayong no slide. So, ayun si Barry doon. So, sabi nga ni Sister Yekay na why we need to enhance or boost our immune system. Actually, tayo po, ang ating katawan po ay nabubuo yan na iba't ibang cells. Ano po? And yung ating pong skin, isa rin po siyang protection ng ating katawan, which we also, it protects us actually from germs, from bacteria. Kaya ang ating mga skin ay meron din silang mga pamatay dyan ng mga ng mga bacteria, germs na kaya nilang i-prevent. No? That's why we have to enhance our immune systems. We have the T cells na kung saan ito yung mapanlaban ng ating katawan, Sister Ye. Ang marami lang sa atin kasi nowadays, sabi mo nga kanina, no, when it comes to healthy lifestyle, ayan, ito yung pinaka-common kasing talks nowadays na alam mo ba, nakita ko kasi din ngayon sa ating mga pag-aaral, kagaya ng mga researchers, alam niyo po kaya we love research even in our school, we should not stop researching. Kasi it's not only about like yung mga opinions or whatever, but they have to test. Halimbawa, sinasabi sa atin na ang common daw na pag-alis sa mga kabataan sa church is because toxic ang mga relationship sa church or toxic ang program or toxic ang tao, which is wala namang study. We just keep on saying something, but there's no study to support that kind of manifestation or claims ng mga tao that these are the reasons. So sa ating kalusugan, sa healthy lifestyle din, ang dami nilang mga researchers na hindi lang dapat pinakikinggan natin, but we also dig deeper. Kasi dito nakikita yung mga kaya yung sabi ko pa may movie, Sister Ye, baka if you have time to watch in Netflix, ito po ay You Are What You Eat. Napakaganda po. It's only parang 3 episodes lang siya, and it talks about how we become healthy comparing the Seventh-day Adventists sa Loma Linda University and at the same time dun sa community na puro talaga sila fast food. So makita mo there are big differences talaga when it comes to healthy lifestyle ng mga Seventh-day Adventists. And tayo po yung Loma Linda po kasi ay nasa blue zone. Ibig sabihin, ang mga tao dito namumuhay na 100 years, yung mga centenarian, no? Talagang 100 years old sila above. Na parang pag 100 years kaya tayo, kaya pa kaya natin makapaglakad, di ba? Nasabi po sa atin, no, ang healthy lifestyle natin ngayon will benefit also us and to prevent heart diseases. Imagine mo, sa dami ng tao ngayon na marami talagang heart diseases. Ako muntik na talagang sigaw, mayroon parang, so yung heart ko ngayon, yung sa kabila, medyo malaki. So dapat mag-iingat talaga ako. Then I have to reduce talaga. So I have to, yung mga cholesterol dito sa aking sa heart, ay kailangan talagang mawala. So I have to live talaga, clean food, yan. Tapos it could also prevent type 2 diabetes. Imagine mo kapag, imagine mo, lahat to sa health, which is, I'm not saying din naman na kapag, kasi may mga tao talaga na super vegan naman, pero they died also with cancer, yes, di ba? Hindi naman sinasabi dito na pag nag-vegan ka o nag-vegetarian ka, hindi ka magkakasakit. But at least somehow, our body and we can live healthier as long na tayo nabubuhay pa, di ba? Compared dun sa talagang sisirain mo yung katawan ng ating Panginoon. The next po ay obesity, ayan. So, and other chronic diseases, more on
heart talaga siya yung ating mga sabi nga po sa atin na the healthy lifestyle can boost our immunity. It would enhance po. So ayun brother Don, sa next slide po natin at po nakalagay sa iyo, the immune system is the body's way of protecting itself from infection and disease. So pala sister, kapag yung ating immune system ay mababa, we are very talagang mas malapit tayong magkasakit talaga. Totoo yan kasi halimbawa ako pag wala akong tulog sister, pag kulang yung tulog ko, ang dali kong magkaroon ng sipon. Tapos sa chinga ako ng hatcho, o kaya naman mas mabilis akong magkaroon ng yung parang pananakit ng ulo, ganyan, o kaya parang slight fever, pero hindi naman fever. Ikaw ba siya nagkaka-fever ka talaga? Hindi ako Pag hindi ka normally sakitin eh. Medyo, ayaw ko. Anyway, ako po kasi kapag kulang sa tulog naman yun, I have teary eyes, maybe because sa exposure sa computer. Pero pagka nag-enough rest ako, nawawala siya. Siguro sa isang taon ay hindi ako normally nagkakasakit sister siya. Maybe because I prepare food less oil. Talaga po I make sure na yung niluluto ko sa bahay hindi nagkukos po ng much oil, tsaka hindi ako lagi nagfa-fry. Kaya iniisip ko pa rin lagi na yan. Ngayon sister siya, may dala akong probiotics. Kumuha ko ng natural medicine. Kasi po yung anak ko, mula po siya noon ay nagkasakit, ay mula 7 years old until now, hindi ko po siya pinapainom ng synthetic medicine. Ginagawan ko po talaga siya ng probiotics which is from ginger, garlic, and calamansi. And ginawan ko nga si Mami at Daddy, may dala ako. So, dadalhin mo mamaya. At si bro, pinainom ko kayo na sabi ni bro, nakakasuka. Sabi ko, pagtiisan mo yan, kailangan natin gumaling naturally para makapaglingkod pa tayo na mas mahaba sa pan. Kasi the more na yung katawan natin, na immune na sister siya sa mga matataas na dosage o mga synthetic medicine, itataas lalo ng doktor yan. Pero kapag ang katawan natin, kaya niya pang i-fight yung mga bacteria sa mga common diseases using natural things. So, yung body natin makaka-adapt pa sa next level. Kaya sister siya, maraming namamatay kapag ang organs na nag-fail na. Kasi nung mga bata pa sila, masyado nilang in-overdose ang pagtitake ng mga paracetamol, na mga painkillers. Alam naman po natin ang painkillers, yan po ay dumediretso yung mga residues po niyan sa ating kidneys. Later on, pag kayo'y nagkasakit ng malala, syempre, anong gagawin? Magte-take kayo ng gamot. Since sira na yung kidney ninyo, hindi na yung ma-absorb ng katawan. So later on, kayo po ay mamamatay. Kaya po yung pagtitake po natin na maraming mga panira ng ating organs, hindi po yan nakakabuti. Kanina po si Sir siya, while we are eating our breakfast, na pag kumakain kaming tatlo, nagpi-play ako ng video, pinanood namin yung isang family na kung saan yung kanyang asawang lalaki ay may tubig ang kidney, namamaga ang baga, lumalaki ang tiyan. Ang cause daw, pati liver ay may karamdam. For 6 years, umiinom po siya ng energy drinks. At for a day, nakakainom siya ng 6 bottles. Ginawa niyang tubig. Kasi daw, ang kanyang trabaho ay nagbubuhat. So, kailangan niya ng energy. Ayan, after 6 years, palyado na po ang kanyang organ. So, nahingi ng tulong yung nanay kasi 6 ang anak, sister siya. At ang kanyang trabaho ay paglalabada at ang asawa ay hindi na makapagtrabaho. Di ba po, kung titingnan natin, dahil sa ating unhealthy lifestyle, nasisira yung organs natin sa ating katawan. Kaya sister siya, in fairness naman, ako as much as possible, we just drink calamansi juice. Yung binibigyan ako ni mami ng, yung glutarnate ba yan? Tapos yung minimix ko. Tapos lagi kami nagbubuko juice. And then, I prefer more water lang talaga sa bahay. So, lagi yung mga bottle natin, at rin po mga payo sa inyo. Yung mga lagayin po natin ng water, as much as possible, gawin po natin glass. Yung mga plastic po na natutupi, dapat po yan ay i-dispose, disposable po yan. Kaya wag na wag po kayo masyadong bibili ng mga bottled water sa labas-labas. Kasi po nakikita natin sa balita, minsan nire-recycle lang po nila. At cancerous po yan. Ang pwede lang po nating i-save sa ating refrigerator, yung talagang nabibilati nating glass or yung mga plastic na durable, yung hindi siya natutupi. Pero we prefer talaga po yung mga glass. Kaya sa bahay, kapag mayroong kaming ganyan, itinatapon ko, wala na. Kasi nagko-contain din po yan ng cancer. So another thing is, kahit yung mga bottled natin na mga, let's say, meron ako dito yan, ito Starbucks na example po, natutunan ko po ito, dapat po hinuhugasan din natin ang loob. Kasi alam niyo po ba, yung mga natitira sa loob, nagkukos din po yan ng allergy. Yung anak ko po ay may allergic rhinitis. So from time to time, lahat ng mga inuman niya at ganyan, ay kailangan i-winawash po natin ng kasi minsan nagkakamold yun sa side That's right, sister. Siya kaya mga parents, maging maingat kayo, kahit yung mga baunan, di ba yung mga plastic na gano'n, dapat iniingatan at tinatanggal nga yun dapat Tapos lagyan mo ng salt, then you have to clean it. Kasi
may talaga mo after a while may nagkaka-dark. So alam mo na mga fungus na bubuhay doon that cause also sickness na hindi natin napapansin minsan. Tama. Minsan, ang linis-linis or healthy naman yung kinakain natin, nagtataka tayo, bakit tayo hatching, bakit tayo nagkakasakit. So, sa mga parents out there, magre-research din tayo, So, balik ko na kay Sister Ja, baka Ayan. nawalayo yung topic Oo, natin. so sabi nga ni Sir Ye kanina, like, when we are sick, we tend to take actually medicine like synthetic kasi it's the easiest way Patunay nga, nung nagkasada din po ako talagang parang, kasi sa bahay, parang ang kiniinom ko po, yun yung nagka-crush ako ng maraming onion, garlic. Tapos, pakukuluan ko po siya ng parang 10 minutes lang in low fire, lalayon ko ng mga 5 lemon, yung sobrang pait. Pag ininom mo siya, kasumpa ang lasa. Pero, sabi kasi it's good for detox na rin. Yes. So, yun. So, nakatulong naman siya. Tapos parang habang tumatamis naman. Hanggang sa... Try mo yung danila ko. Kaya mo kaya. Nag-try pa ako nung naman, yung puro lang lemon and honey. Buti na lang. Ang ginagamit ko sa'yo, hindi yung honey ng but raw. Yung raw honey, natutulog yung honey. Kaya yung honey ko sa bahay, tulog pa siya. Oo. So, parang hindi ko maubos kasi nga, ang galing, parang siyang mantikang natutulog pag raw pala. Hindi lang siya basta nabubuhay. Pero pag medyo yung weather mo malamig, buo siya. Ang galing. So, yun po nakatulong. But then we have to, sabi nga, immune system can help us to especially fight cold and flu. Which is sa panahon natin, parang lahat na after the pandemic, ay lagi tayong may flu and colds. Diba sabihin mo, dati nga, parang sabihin ko, COVID yan. Pag nagkaubo ganito, COVID yan. Pero ngayon kasi, tinetest nila, hindi na siya COVID. Nagdi-negative siya sa COVID. But it's really cold and flu. Ang malungkot lamang, when it comes to these viruses talaga, ay hindi siya agad naaalis. Imagine mo, like my brother si Jasper, napaka-healthy naman niya sa Saudi. Malinis ang paligid. Yun nga lang, lack of, minsan wala ring sunlight kasi nasa work. Naka-aircon din Oo. sila lagi. Pero Isa pa paglabas niya talaga, nagkasakit siya, parang marami siya may sakit. Then after 2 weeks, nagkasakit na naman siya, sabi pambihira to. Puro na nga clove ang iniinom ko, puro na nga sibuyas ang ulam ko, puro talaga healthy naman. Pero sabi nga, once hindi mo rin talaga alam kung ano yung nagtitrigger, sa mga ganung uri na mga sakit ngayon. Kaya, pero it is still better that we follow yung mga certain na mga advice sa atin para mas mapa-enhance natin yung ating immunity. Kasi, hanggat kaya nga, sabihin Sir Ye, hanggat kaya ng katawan nating lumaban, it will fight. Diba? Hold on lang. Ang kailangan na natin tulungan talaga yung ating sarili na kailangan na maging malakas tayo. Hindi kung kailang malala ka na, doon ka mag-herbal na hindi na kaya minsan ng herbal, Kaya nga sasabi nga na prevention is better than cure. That's why hanggat kaya natin, kasi ang flu naman, hindi yan agad nagfu-flu. May manifestation yan mararamdaman mo, then you can take some tapos marami tayong mga yung sa mga anti-inflammatory na mga herbal natin na pwede natin. Sabi mo, ginger kanina, yan, mga garlic, napakaganda po niyan sa ating katawan. So sabi po rito, ayan, Kuya Don, our immune system, sister, are complex, di ba? And influenced by many factors. Totoo yan Kasi kagaya yung iba, pag bata ka, di ba? Bakit kailangan minsan may mga BCG, may mga turok? Kasi laging sinasabi ng mga doktor is for the protection and immunity of a child. Tapos, syempre tayo, ang naturo sa atin, which is true naman, yung pagpagatas. Di ba? So ako din parang, di ba kasi dati parang tayo na, tuturukan yung anak mo, may mga, wag mapaturukan yan, mamamatay ang anak mo, di ba? Sa mga BCG, bakuna yan, di ba? May bakuna ka ba, Sister Ye? Tingin ko naman, kompleto. Meron. So, namatay ka ba agad? Di ba? So, parang may magano kasing ideology, ibang mga kapatid na parang manapabakunahan yan ng BCG, mamamatay yung anak mo, magkakaganto yan, magkakaganyan. Makikita mo, which is, yun kasi yung content talaga, pinag-aralan naman yun hindi siya yung, kahit madaming tao pang buhay ngayon kasi kasi di ba nung time yung uso yung mga virus talaga, na nagkukos talaga ng death sa maraming tao nung unang panahon. Kaya why they had to develop this kind of vaccine, yung mga BCG, mga pang-HEPA, yan, anti-HEPA. Bakit po? Kasi our body sometimes cannot fight alone kasi wala tayong ganun na malibang ma-expose yung katawan natin, doon niya lang makikilalan, ay, may kaibigan pala ako nitong kasama. Hindi niya lalabanan. So, bakit, di ba yung mga tao, minsan takot magkaroon ng bulutong, Sister Ye? Yes, chickenpox. Ano bang
purpose ng bulutong? Kasi nung napanood ko yung parang our body system, talagang kailangan pala na magkaroon ng bulutong ang isang bata. Kasi pag nagkabulutong sila, yung nabubuhay yung kanilang more on yung immunity sa mga ganung uri ng mga virus sa ating katawan o germs o ano man yan. Kaya pag hindi ka rin nagkabulutong, pag lately ka na later na, mas delikado na sa katawan mo kasi maedad ka na. So, kaya pala ang bulutong, Sister Ye, ay normal na nangyayari pero sa ating Sister katawan. siya, dahil sa sobrang ganda nga ng medical thing sa Korea, tinatanong ko rin mga estudyante ko, nagkabulutong ba kayo? Normally, hindi sila talaga They have shots eh. Yes. Ang meaning dami kasi, shots nila. Yan kasi po problema sa mga tao na hindi ko naman sinasabing so traditional. What I'm saying is, may mga tao kasing they don't believe with some injections. Oo. Hindi nyo alam na bakit kaya These na-create vaccines. ang mga vaccines na ito. Basa-basa po kayo ng history, marami kayong matututunan bakit marami namatay sa cholera. So they created vaccine to fight against. Ikaw ba naman, Sister siya? Ano Even bang gusto polio, mo? diba? Mamatay ka na maaga o mamatay ka ng late at naglilingkod sa Panginoon. We have to protect our lives. Ayun ang gusto ng Panginoon. Kaya po ang Panginoon ay nagbigay ng knowledge or kaalaman sa mga tao para ma-extend ang ating buhay. Sino po ba ang nalulugod pag may kamag-anak tayo or tayo ay may sakit? Di ba po wala? So we have to trust our medical doctors. Kung hindi po kayo nagtatrust sa mga ibang medical doctors, we have to go to our mga hospital natin na mga Adventist na kung saan ay mas may tiwala tayo kasi alam naman natin na mas pinoprotektahan nila yung well-being ng ating katawan. Kaya wag po tayong masyadong negative. Kasi kung wala pong mga shots na ganyan, nung panahon din po nung yung movie Anna and King, panoorin niyo po yan. During that time, maraming namatay sa sakit na malaria. Kahit King siya, nagtaka siya, halos ang dami niyang anak na namatay. Since may American woman, di ba, sister siya na teacher, nagpunta dun sa bansa nila at naagapan yung pagkamatay ng mga tao dahil po sa medicine. Kaya mga kababayan, huwag tayong masyadong negative thing kasi ako, sister siya, may nakita akong isang, hindi ko na lang babanggitin, the baby was very healthy and very cute, but the mother is very, parang Negative. negative siya sa mga injections, sa mga shots. So, hindi niya to dinadala sa pedya. And then, it turns out na yung kanyang anak, maybe in the later years, nagkaroon siya ng abnormality. Nang I search about the abnormality of the child, natuklasan ko doon na pwede rin palang cause ng abnormality yung malnutrition. If you could see the daughter, biglang nag-shrink yung body, sunken ang eyes, namumutla, ang teeth ay nasisira na early age, parang nagtataka. Ako kasi sister siya, nagbe-breastfeed ako kay mommy without brushing my teeth until sabi ni mommy, parang 6 years old na, daddy ka pa. Ang katwiran niya, kaya doon nasira yung ngipin ng anak niya kasi kakadede. Bakit po ako? I have very nice teeth, di ba? Si Ate Kyle din hanggang Yes, grade it's 1. not true. Yun pala, ang cause ng abnormality ng bata ay pwedeng malnutrition. Kaya alam niyo po, pananagutan niyo po yan sa Panginoon. Pag ang anak niyo po ay hindi niyo po nabigyan ng tamang pag-aalaga or tamang vaccine na kung saan i-approve naman po ng ating mga hospitals, God will ask you why your son or daughter turned to be like that. Instead na nakakapaglingkod sana ng normal sa ating Panginoon. Pero dahil sa mga superstitious beliefs natin, iwanan natin yan. Pag nag-Adventist na tayo, dapat iwanan na yung mga, may narinig din ako, sister siya, dun sa parang sa TV ito, kina Jose, na Channel 7. In-interview nila yung isang babae, sabing ganon, kamusta naman ang inyong kalusugan? Sumagot yung isang babae, sister siya. Actually, nagkaroon nga po ako ng TB. Di lahat sila nag-interview. Sabi, parang gustong lumayo. Parang, sige, ko na lang mag-interview dyan, sabi ni Jose. Di sumagot naman yung lalaki, parang tinanong, bakit ka naman nagkaroon yan? Kasi po nakakahawa, nasa genes daw nila yung tuberculosis. Parang may narinig po akong ganyan mga kapatid, isang kapatid, sabi niya, nasa lahi po nila ang pagkakaroon ng tuberculosis. Naku po, pambihira naman mga kapatid. Mag-aral-aral naman po tayo. Nakakalungkot isipin na nasa tamang institusyon tayo ay nasa genes. Wala po sa genes ang tuberculosis. Yan po ay airborne disease. Kaya naging genes kasi parang hindi manumana po. na mula sa Meaning tatay. to say, ang problema sa inyong pamilya ay mababa ang immune system. Ang nagkakasakit Nahawa. po
ng ganitong mga bata ay underweight, malnourished at exposed po sa dirty environment. Kaya mag-isip kayo, ano ba ang cause ng TB? Bakit lahat ng kapamilya ko nagkakaroon ng TB? Actually kasi noon, hindi naman po talaga chronic disease yan nung panahon noon. Pero ngayon, kasama na po yan. Kaya nga, ang government nagbibigay ng Dots. free treatment Oo, kasi yung dots. ito po ay isang common disease na pwede nang i-treat. Curable, Pero oo. nakakamatay po yan. Yeah, once it's not treated talaga, it is really deadly and fatal. That's why it should be assessed talaga. So mag-assess niyan. So ikaw, 'di ba, hindi ka naman doktor o kapitbahay mo. Yes. So we need really. So some people may not just going back na rin So like some people may not like to have vaccine, which that's also your choice po. As long that you know you are healthy. Sabi nga po rito, some additional ways you can strengthen. So some people may be afraid of taking vaccine, which is ako din naman ayoko ng vaccine, no. But I'm not against it naman. Lalo na yung mga pang like example yung mga pang kasi may mga flu shots Ayan, din ayan, Sister Sha. Medyo i-discuss Pero hindi natin ako yung flu nagpo-flu vaccine. shots, oo. No? Kasi sa Korea, katulad sa Korea po, no, may winter season sila. Tayo naman, wala. So, sa kanila, requirement talaga ng government ang magkaroon ng flu vaccine. Pero libre siya sa mga, yun nga, may mga, anong tawag doon, comorbidities. Yan. So, free siya sa elderly. Pero sa mga tao na wala namang karamdaman at kaya naman magbayad, hindi po ito libre. So, ikaw, Sister Sha, yung pananaw mo, kasi nasa discussion din natin na kailangan daw natin magkaroon ng flu vaccine. Kasi yan si Alex, na natatandaan ko ng bata pa, may nag-encourage sa kanya na, bakit di mo bigyan ng flu vaccine si Alex? Hindi ako sumagot. So, yung mga nagsabi na nagkaroon ng flu vaccine after few months, nagkaroon ng pneumonia. Nagkasakit din. Oo, kasi siguro they're fighting against it. Parang binubuhay ang immune system. Hindi kaya ng katawan. Pero in fairness, ang anak ko naman, walang flu vaccine. And then, she's very healthy because I always give only probiotics. Talagang health. Ayun nga, tama naman talaga sabi ni Sister Sha. Very madali. Very easy to buy at the counter. Yung mga paracetamol, yung mga pain Anti-flu, reliever, anti-flu. Pero ako po kasi, masyadong tedious po talaga ang paggawa po talaga ng mga natural medicine. Tapos, Sister Sha, gumagawa nga ako niyan, nasira yung blender ko. Sabi ko, Jai, paano ko kaya ibibigay kay mami to? Hindi ko pa na-blend. Nakat pa lang namin ni Alex. Buti na lang, meron pa ako isa dong fruit blender. Pinagtsagaan namin ni Alex na i-blend. Ayan, na-i-blend ko na at nailaga ko na. So, it takes talaga time. So, kung iuurasan mo, parang 1.5 talaga iprinoseso ko. Pero kung bibili kayo ng over-the-counter medicine, sandali lang, no? May dos nga lang eh. Pero isipin ninyo, kamusta naman ang magiging immune system ninyo? Paano kapag tinamaan kayo ng malalang sakit? Kamusta ang mga organs natin sa pag-inom ng mga painkillers? Kasi Ayan, ako din, Sister Sister, Sha. even my kids, kasi before para meron yan sa elementary or even in elementary that they required all the students to be vaccinated with flu yes. vaccine. So there was a waiver actually was given to my daughter, but then sabi ko nga ayoko talaga kasi parang I am not comfortable with the flu vaccine kasi which is we can enhance naman our immune system when it comes to flu, di ba, and cold. So kaya ng katawan natin labanan naman talaga to. So iba nga tinutulog lang to eh. Kaya di ba yung mga flu vaccine flu meds, pampatulog yan eh, pamparelax para pag natulog kayo, our body can regenerate the cells and then can fight this kind of bacteria or germs or virus in our body. Kaya po maganda talaga na tayo, example, you don't like really to take vaccines, nasa inyo po yun, but we have to follow. Sabi nga po rito, no, we are not encouraging the vaccine. Ayan, I'm not anti naman kasi may mga vaccine naman talaga which is required talaga naman sa atin. And we can ask our doctor about the safety and it's not risky. Diba? So doon tayo lagi sa safe syempre. Pero yung pinaka-safe syempre, kung malakas ang katawan natin, kaya naman natin gumawa, sabi yun sa'yo, and then we can afford naman to buy ng mga medyo tedious, it is a little bit, you need time really to prepare, pero may kita mo naman yung effect niya, healthy and safe sa ating katawan, sa ating mismong mga organs, no? So sabi nga rin po sa atin sa hapong ito, some additional ways, ito po yung pag-uusapan natin, sir, yung mga ways how to enhance or boost our immunity, our immune system. Example, so one of this, ayan po, so pag-uusapan po natin yan, so next po natin, Kuya Don, our immune systems are complex and influenced by many factors, which true. So, ibig sabihin, hindi lang siya madaling, kung sa matingin natin sa immune system lang yan eh. Pero dito po natin, no, it can be affected by many factors and influence also. Ayan. So, number 1 po nating rules, yan yung mga boost po ang ating immune system. So, ay
Ayan, dapat Okay. natin gawin, Sister Ye, ay kailangan Yes, ito. eating well. Alam niyo po na natin na ang pagkain talaga ang main source ng nutrients sa ating katawan. Oo. Kaya kung tayo kumakain ng tama, so isa po to kasi kahit pa nag-exercise ka, sister, siya natutulog ka, tapos walang laman ng tiyan mo, the brain will not work. So dapat talaga, we have to eat well. So sabi nga ng mga saying na kapag breakfast daw, you have to eat like a king. Pero ang pagkakaalam ko, dapat pauper kasi gutom na gutom. Parang, anyway, so dapat daw kainin natin yung kasi kailangan natin mag-work in a whole day. Pero sister, siya may mga tao kasi daw, American ako, I don't eat breakfast. Kaya parang naririnig ko dati sa asawa ko, pasensya ka na ma, hindi talaga ako sanay kumain ng rice kasi I'm American. Wow, American with dark skin, black. Anyway, so kailangan po talaga natin ng breakfast kasi po tayo ay gagawa ng buong maghapon. So kailangan natin ng energy. At the same time, we have to eat balanced diet. Hindi lang pwedeng pakape-kape, patiti, and then pati na tinapay. So kailangan po natin ng fruit, ayan, vegetables, lean protein, whole grains, and fat-free or low-fat milk and milk products. Ayun, kailangan din po natin kumain ng mga ganito. So normally, ang rice ay isang source yan ng carbohydrates, pero pagka dumami naman, nagtataka, Masama na. lagi akong binubuli si Sir siya ng estudyante ko kasi missionary siya dito sa Philippines. Again, sinasabi, Teacher Ye, I cannot understand why so many women in the Philippines when I visit Porac, Pampanga, they have very big stomachs. Ang lalaki daw rin siya ng mga babae, tapos maliliit daw yung mga legs. So parang, how can I answer that? Tapos yung mga lalaki daw, lang hindi naka-t-shirt, ang lalaki daw ng tiyan. Parang sabi ko It's nga, true because it's like Butete. Koreans, no? Most of Koreans don't really have fatty, flabby tummy or stomach. yes, so tinanong ko yung aking estudyante kasi he is almost 75 ka-age ni daddy. Sabi niya sa akin, because you know, teacher, in breakfast time, kumakain daw siya ng boiled eggs, tapos boiled sweet potato. Yun lang talaga kinakain niya sa umaga. Tapos sa lunch, iba naman. Tapos nagtataka din daw siya sa Pilipinas, bakit daw yung mga mug ng coffee natin ang lalaki? Sa kanila po kasi yung Maxim, Pang-tea, as in, parang 1.5 inch lang. Yun lang yung kape nila maghapon. Pero tayo sa Pilipinas, nagkakape sa breakfast. Pag inaantok ng alauna, magkakape ulit. Pagdating sa bahay, honey, coffee please, mga ganyan. So, isipin nyo kung ganong karaming sugar. Kaya napakarami naman talaga sa ating mga Filipinos na malalaki ang tiyan. So, alam nyo na, nagka-carbs na kayo, kanin, meron din yung sugar, tapos nagkakape kayo, umaga, tanghali. Grabe naman. Gabi, sabihin pa natin ng vegetarian coffee, ang problema po yung sugar na content po niyan. So, Actually, dapat, yes, which is Tricia. kasi ang dami ring advantage naman na talagang, let's say it, no, I'm not saying that we are hiding facts. However, I met a lot of also estates who also love coffee talaga. Ang dami, no, I mean, pag may mga event nga, tatanong agad sa akin, siya gusto mo ng coffee? So, sorry po, matagal na po ako nag-quit sa mga ganyan. So, ano na lang sa'yo ko, ano na lang po, water or if you have tea and green tea, yun po. Pero talagang I quit na sa caffeine. Ayoko talaga siya ng caffeinated kasi nga alam ko na hindi talaga siya healthy for our body. So, but then because Filipino, sabi niya, the culture, kasi, yes, yes. culture is not that easy. But then for us that we know naman better, then we have to talagang to let go. Kasi parang darling sin din naman yan eh. Katanong ano mo. Kasi parang nakasanayan mo na we have to drink hot water. So ako po nag-hot, Sing. yun, sa morning, no? Minsan parang kahit tea na nga lang, kaya hot ginger tea na lang, para lang may hot. Kasi parang pag breakfast, kailangan may mainit lang talaga sa tiyan, no? Kasi wala naman tayong mga milk na makapagluto agad sa morning. Kasi sa Korean po talaga, their breakfast is solid food, na kung saan may soup, may mga side dishes, and side dish po nila, vegetables talaga. They may eat some meat, totoo naman, kasi may sa sangyup, kaya may sangyup tayo sa Pilipinas because of Pero dito their, lang kasi sis nagkaroon ng sangyup na unlimited eh. Sa Korea wala. Kaya dito Totoo marami din na naman. heart attack. Ay, Marami kasi na kasakit. Kasi ang sangyup po talaga, that's pork belly. Di ba? Kaya nagkaroon na nga ng meat and chicken. However, ang sangyup main talaga nila is a pork belly talaga. So, makita po natin sila, they will also eat there. Pero, ang kasama po nilang pagkain ay puro talaga naman gulay. Sariwang gulay. Tsaka sister siya, na-observe ko pag kumakain ako kasama mga Koreans, pag kumakain sila ng chicken at saka ng pork, tinatanggal nila po ang taba at saka yung skin. Tayo mga Pilipino, uy sayang, sarap ng balat skin, tsaka taba. Kaya yan, ang mga malalaking bellies natin na hindi naman talaga natin maiwasan. Tapos yung estudyante ko, nag-walking po siya every day po ng 2 hours. So tinanong niya ako, how about Filipinos? Do you exercise?
Parang, hindi. It's not part of our culture yung nag-exercise. Di ba pag sa gabi, manonood na ng teledrama sa TV, uupo na. Nakahigad. Tapos, ay, gutom na ulit, so kakain na naman. It's not part of our, I think, lifestyle, mga Filipinos talaga. So, paki-shoutout nga po dyan sa mga live viewers na talaga bang meron kayong regular exercise. Sino dito nag-walking everyday? Sa kanila po kasi pag nag-age po sila ng 15, 14, ganyan, mga lalaki ay nag-start na talaga Automatic mag-gym, sa kanila, oo. nag-weight. Sabi ko nga ba, nag-weight yung estudyante ko. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Yung kakilala ko pong si Miss Cho, shoutout, medyo maedad na siya, pero nag-exercise talaga siya 2 hours every. Habang nag-tutor ako, nakikita ko siya pabalik-balik doon sa Amadeo kasi malawak. Talaga namang, ano po yan, regular. Tayo po kaya mga Filipino, how can we boost our immune system kung kumakain nga tayo ng mga tamang pagkain, minsan hindi pa tama. Kasi yung coffee natin, Sister Sha, may nakita ko nagkakape, parang 1 liter. Parang nagulat ako, coffee pa ba yun? Or water na yan? 500 ml to Sa 1 kanila liter. kasi ganito lang. Kaya siguro nilipit nila yung stick coffee nila para tayo kasi, yung coffee ko, Ang laki. ang laki no, pang 3 na yon. So, yung lifestyle natin, dapat nating baguhin. Kung hindi talaga natin maiwasan kasi talaga naman ang kape ay meron yung caffeine, which is addictive naman talaga. Kaya dapat, we have to make it less. The more we get older, yung ating body po ay nagsishrink na po yan at ating mga immune system ay medyo bumababa. Kaya dapat, sabi nga doon sa nakaraang lecture, lahat doon ng kinain natin until 20 years old, mararamdaman nyo daw yan pag nag 40 or 30s na kayo. So sa mga kabataan na you're eating a lot of delicious food out there hanggang 20, sisingilin po kayo niya pag kayo nag 40 years. So dapat pala, naging maingat tayo, Sister Sha, mula nung tayo'y dalaga hanggang nag 20. Kaso parang natatanda ko, Sister Sha, yung nag-work na tayo, we can enjoy Hindi, eating. 20 na, 23 na tayo Kaya nun nga, I mean, we can enjoy eating what we like kasi parang meron na tayong money, parang something like Hindi that. rin, kasi that time talaga parang we were very, very poor. Pero I realized that it is a blessing to be Yes, poor. kasi nga puro vegetable lang, Tapos kamote. ang aming mga manok nun, hindi pang luto, hindi pang bisita, kundi pang benta at pang itlog lang. Ang may kambing kami, hindi rin pang luto, hindi rin pang papaitan, kundi pang benta at panganganak lamang. Ganyan. So nakakailan namin yung mga root crops, yan. So, maraming cassava or yung mga kamote, yan. Yun po yung talaga. Pero sabi nga po sa atin, sa eating well provides multiple nutrients and so that support optimal immune function. So, imagine mo, if we eat multiple nutrients, ang sabi pa rin dito, too much. Ayan, too much of some vitamins and minerals can be harmful. Yes. Especially when we are taking mga nutritional supplements. Okay. Ayan. So, pag kailangan pala natin ng mga supplements, we should not listen to your neighbor. Yes, dapat Na pupunta parang- sa doktor. Kasi Oo. Sister Sha, may kakilala ko sa isang araw, parang 8 pieces of vitamins yung tinitake niya. Sabi ko, ano-ano yung mga yun? Inisa-isa. Sabi ko, sobrang dami naman. Hindi ba pwede kapag may multivitamins, huwag ka na mag-vitamin C kasi meron na yun. Kasi alam niyo po, iniihi nyo lang yan. Soluble At the naman same siya. time, kapag sobrang dami na kayo ini-intake ng mga multivitamins, actually, nakakasira din po yan ng ating mga Pero alam mo, there's kidneys. something like that. I don't know. I'm not very sure about this. Ano ko na lang. Na parang he is like 54-year-old and he's also Asian but not Filipino. But he's taking 100 tablets of vitamins. A day? A Hindi day. naman. A day. Sobra po, pero he looks super young. Tapos, but he talaga exercises talaga. At hindi siya nag-intake ng mga, wala siyang vices eh. Sabi niya talaga, he avoids vices, smoking, drinking, or drinking coffee too much. No, he sleeps well. Ang ganda po nung kanyang katawan. Talagang, macho. Ayan. Macho, guapito, mabango. I mean, yung katawan talaga is healthy at even yung smart. Kasi yung ating isipan, kailangan sharp din naman yan. So, brother Don, next po tayo, no? So, ito po yung mga simple food lang naman na pwede nyo pong kainin sa inyong mga tahanan to boost your immunity and fight infection. Kasi pag wala tayong pera, kailangan nating Sister Gay, kailangan nating maging smart, Oo, okay? Kasi yan. ganito mga kababayan, mga taga-subaybay, hindi natin maiwasan na minsan talaga yung economic condition ng Pilipinas ay palala ng palala. Before nagsha-shopping ako, natatandaan ni Alex, naglilista ako 1,000. Ngayon yung 2,000 mo every week, kulang na yan, Sister Sha. Sabi ko, dapat I have to increase another plus 1,000 sa budget every week. So, dapat 3,000 or 2,500, mabibili nyo na yung mga prutas na gusto niyo.
wag po nating aalisin. Alam naman natin na ako kapag nag-uusap kami ni Mami, nagtuturo din po ako ng ibang seminar sa mga friends ko na ano yung pwede nating kainin na alternatives. Halimbawa, dati yung ampalaya, Sister Sha, di ba nagkaroon ng calculation sa Facebook, ang isang kilo is 300 or 400, di ba? So kung ang sweldo mo, Sister Sha, nasa minimum ka lang na 475, paano ka bibili ng kalahating kilong ampalaya? Bibili ka pa ng itlog ng kamatis na 90 pesos ang kilo, sibuyas na 50 yung yung natuto ko kay Mami, yung may talbos-talbos sa 50 lang. Yung mga dry na 100. So paano kakasya yung 575 or 400 plus mo na sweldo? So we have to think for some alternatives. So kung hindi natin kayang bumili na ampalaya, we have to think, kung ang malunggay ay mura, di ba Sister Sha, alugbati, saluyot, yan ang ating bilhin. O kaya magtoge kayo instead na karne kapag nagmahal ang mga, o kaya magtokwa or tofu. So we have many ways, o kaya magmunggo. Hindi naman masama ang munggo, wag lang araw-araw. Tilagyan nyo ng dahon na lang ng ampalaya. Wag na yung totoong ampalaya. We have to be smart. Ang mga parents, dapat naging smart kayo to provide healthy food sa inyong mga pamilya. Kasi po, ito po yung ating yung una is, we have to eat well-balanced diet. So napakahalaga niyan, Sister Sha. So katulad niya, yung number 1, vitamin C, citrus fruits, and greens yan. Ako po sa bahay, lagi akong bumibili ng kalamansi. Nagjujuice kailangan ako. talaga yan, And then, Sister, bumibili ako ng saging na saba. And then, pag may mangga, bili-bilin din kayo ng mangga. And then, pakwan, Okay, mataas din if po yan. mango is expensive, there's Indian mango naman. Yes, Why can Indian be source of mango. our vitamin Tama. C. So, magkaroon tayo ng ibang alternatives sa para naman ma-provide yung nutrition ng, kasi ang Pilipino kasi, Sister Sha, we don't have balanced diet. Tama na yung kanin lang tsaka ulam. Kasi naman, we grew in poverty talaga. I mean, like after the World War II, we had really hard time to strive, and especially majority of Filipino, we are in the low class talaga, nasa per classes tayo. So talagang mahirap i-achieve yung yung lifestyle ng middle class, that you can have the right sources of vitamins on fruits and vegetables in our home. However, sabi mo nga, Sir Ye, kanina, there are a lot of alternatives naman where we can choose from, which kasi sa atin gusto natin ng mga mamahaling pamprutas, no? Parang apple, grapes. So syempre yung mga ganung prutas, mahal yan kasi hindi yan galing sa Pilipinas. So we still have to import them. However, we have local naman. Ang malungkot lang kasi during the researches, ang lagi nasasabi, mga kale, mga spinach. Ayan. So yung number 2 po natin, Sir, kailangan din natin ng mga beta-carotene. Kagaya ng mga root crops. Ayan, maganda po yung mga root crops, Sister. Yes, carrots. Ako lagi, kasi sabi ko nga, mag-improve ata yung eyesight ko pag lagi ako nakain ng carrots. So pag mura ang carrots, talagang kinakain ko lang yan na raw. At saka si Alex kasi, mahilig sa kamatis. Fresh lang, lalagyan niya lang yan, bababad niya lang yan ng 10 minutes sa salt, then kakainin niya yan ng rosa, sausaw niya lang sa konting asin. Dati nga, ako kasi medyo may green thumb ako, Sister Sha. Pag nagtapon ako ng mga buto, nag-grow na lang sa garden. Si Alex, pinipitas niya ng baby siya, before yung pinipitas niya yung aking tomato, tapos kinakain niya. Buti na lang, wala naman yung pese, hugasan lang, so kinakain niya. So, sanayin natin yung mga anak natin kumain ng mga fresh veggies and vegetable na pwede. At kung kulang naman talaga kayo sa budget, meron naman tayong dahon ng mga, Sister Sha, yung talbos. Malat mga talbos, yes, no? saka okra. Bili-bili kayo konti, tapos i-blanch nyo lang, tapos sausaw nyo. Huwag naman damihan ng toyo, no? Konting kalamansi at konting toyo. Kasi minsan tayo mga Filipinos, we really like salty food. Parang, healthy naman tong okra, so dadamihan ng toyo. Parang ganun din yun, mga It's one thing that I also have noticed, no? Kasi sa Pilipinas, why people like salty food talaga, it's because of our weather. So, kagaya sa ibang bansa, pag malamig ang panahon, people don't really like salty food kasi ramdam mo yung alat. Pero sa Pilipinas, pag napakainit, yung pagkain mo sa init, tapos walang lasa, parang hindi siya palatable na kainin, hindi rin siya masarap kasi nga, ang init ng weather, kailangan natin na medyo salty food. So, number 2 po, beta-carotene, carrots, spinach, or squash. Number 3, Sister, ay mga vitamin E. Okay, So, vitamin E, pampalakas sa immune system, kagaya ng Ayan, meron tayong mga nuts. So, kung mahal naman talaga ang mga almond, yan, almond daw. So, pwede Almond. naman kayong bumili ng ng tawag nito, yung mani. Ako, gustong-gusto ko yung boiled lang yan. Pero kinakain nga daw yan ng hilaw, Sister Sha. Okay, so yung squash, kasi yung squash, Yes. binibili ko yan sa Shopee, no? Yung hindi puluto, hindi siya yung yung raw lang, na nakabalat na, hindi isa nakapagod magbalat. Tsaka yung sunflower seeds, iba gusto natin nagbabalat. Makakabili rin naman po tayo Parang sa favorite Shopee yan ni brother doon, yung sunflower
sunflower seeds. Hindi na po, ayoko na po kasi nagka-cut minsan kasi ang talas ng balat, tapos minsan may asin. So ang ginagawa ko po yung talagang naka-peel naman na siya. So mura din naman siya, which is yung po yung kinain ko noon, parang from the hospital talaga, sabi sa akin ng brother ko. Kasi meron silang kasama na stroke, tapos ang pinakain lang sa akin talaga yung squash seeds. Kasi syempre mataas sa oil, sa omega-3, ganyan. Nakatulong talaga, tapos ngayon maganda din katawan niya. And just because of squash, so tayo po marami tayong wag na tayong mangarap ng almond, wag tayong mangarap ng yung mga nuts na pistachios, yan. Si Jasper, Mami, pistachios, shout out. Yung mga nasa ibang bansa po dyan, tumatanggap po kami ng pistachios. Ano ba, yung mga yung mga parang mga brain, yung mga Kalimutan ko na ganyan. basta yung mga nuts na Oo, yan. ang daming Ay, nuts. gusto ko, favorite ni bro yung kasoy. Ayan, cashew nuts. Yes. Mga yan. So ako Mahal pa din kahapon, yan. from binakain sa Soye, they gave me malaking ganun na puro nuts. So parang, ayan, sabi Ma'am Sha, ito yung regalo namin O, sa'yo. take notes ha, mga taga-subaybay ha. May certain amount lang din po na pagkain na nuts. Kasi ano yun, dapat 30 grams. Correct. So, kaya sabi ko, pagka bumili ako malaki, ire-repack ko. O, ayan anak, pang For isang one day, araw oo. yan. Kasi minsan po tayo na-overwhelm. Yayamanin naman Ay, maganda si Alice, ito sa oo. katawan. So, kain kayo ng kain hanggang sa kayo ay, dabi nga is eating too much is also dangerous. So, Oo. dapat may certain amount Hindi forget, lang. vitamins, siya, Yes. C, vitamin E, ay over na, hindi po. Na lahat po ng sobra ay masama. So, kasi certain needs lang ng katawan natin for a day. Kaya nga kapag maganda pag may mga yung mga health coach, kasi yung mga yan, yung mga nasa, yung mga nutritional natin, mga dietitian, they would really create yung mga plans sa'yo. Meal plans. Para kung ano yung, gaano lang karami, gaano ka konti, ganyan for a day. Hindi parang, sige, magda-diet ako. Ito yung gagawin ko, which is wrong kasi yung katawan natin nagsasuffer of less nutrients naman. And then meron po tayong antioxidants. So if you want to also enhance your immune system, you can take also antioxidants, drink tea, like that one. So green tea is Yes. good for antioxidants. Marami po lahat ng fruits naman talaga natin, sir, ay antioxidants naman. Lalo pang mga vitamin C, that's really good. Lalo yung pag may mga sakit ka sa skin, may mga sugat ka, I always say na mag-vitamin C ka talaga kasi yung panlaban. Ano pa po, sir, number 5, vitamin D. Yan. Ayan. So, Sister Shaway, I will just cut you kung number Sige. 4. Balik tayo sa green tea. According po kasi sa research sa China, isa pong reason, kaya po sila ay healthy, lagi po sila nag-green tea. Oo, hindi po black tea ha. Hindi po Iba-iba kape pala yun ha. eh. O May iba't iba iba-iba. kasing tea. Meron siya yung, kasi bang sa punta ka sa mga milk tea places, doon ko pa nata sa Singapore, meron silang iba't ibang pangalan. Parang may red, may black, may brown. Depende po yun. Tapos ang pinakamataas po sa yung mga black tea at red tea, pinakamataas siya sa caffeine. Kaya dapat yung mga mahilig sa milk tea dyan, wag na po kayo uminom yan kasi talagang caffeinated din pala talaga siya. Minsan nagpa-palpitate ka. Yes. Parang milk tea ininom ko pero nagpa-palpitate ako, mamamatay na ba? Yung pala because of the black tea that they use, and it is kaya po may ulong tea, may mga ganyang tea. So, ang pinamaganda po talaga yung green tea, yun po yung ginagamit Pure, nila. wala pong sugar. Kasi tayo pag bumili ng milk tea, may milk, mataas sa sugar. May sugar pa. So, paano na hindi tayo naging healthy, mas lalo natin Oh, binigyan delikado ng talaga siya. sakit yung ating katawan. So, dapat kung iinom talaga kayo natin, talagang green tea na pure lang. Hindi yun nalalagyan ng sugar, hindi na Kasi kung mga lalagyan mga Chinese, diba? Chinese, Yes. Japanese, even sa mga European, talag sa may tea time, hindi naman sila mamatay agad. Tapos mawala naman sila yung mga nasa China. Karamihan sa kanila, walang mga cardiovascular diseases, walang mga stroke. Yan, Japanese din po. Oo, Okay, diba? ni-research Sa ko yung Japanese. mga life expectancy. Naku, sa Pilipinas, sister. Kasi sa Japan may pababa ng blue zone pababa. sila eh. Sa Opo. Japan may blue zone na 100 years old din ng mga Japanese. So healthy. Sa Pilipinas pa wala eh. Masana dito sa Dasma G. 72 years old na lang po atang ating life expectancy. Nakakalungkot. Ang Korea is 83 years old, di ba? So sana all kasi napakaganda naman ng mga medical things talaga sa Korea. Very advanced and very health and very clean naman talaga. Kasi naman, sister siya, sa Korea, nagugulat ako, may estudyante ako, mga 5-year-old, 6-year-old, bibigyan ako ng candy. Sabi ko, what's this? Teacher, it's good for health. Tapos pag kinain mo, ay, ginger, ano ba yan? May candy palang hindi masarap. Sa Pilipinas kasi, pag candy dapat masarap. Matamis, oo.
matamis, chewy. So sa kanila, teacher, this is very, kasi ko, paano mo nalalaman na maganda sa ang bata mo pa? Parang nasa isip ko, tayo kasi mga Filipino, we eat healthful food pag tayo lang ay may sakit na. Hindi natin pine-prevent. Sa kanila, bata pa lang, alam na nila na anong kailangan kainin. Kahit 5 or 6, alam na, teacher, this is good for health. Wow ha, it is good for health. Tayo sa Pilipinas, kainin mo to, masarap to anak, hindi natin naisip. Kaya di ba sister siya nakakalungkot, ano? May nakikita ako nag-stroller ng baby. 2 years old, sip-sip ng soft drinks. Naku naman po, mga kababayan. Ay, ang galing naman ng anak ko uminom ng soft drinks sa straw. Ito pang isang tanong ng aking estudyante, bakit daw sa Philippines, pag umorder ka ng food ng bata, bakit daw soft drinks? Sa kanila daw, juice ang partner. Alex po, share ko lang, until nag 3 years old po, hindi ko po yan pinakain ng karne, puro fruit and vegetable. Hindi ko yan pinakain ng chocolate at saka matatamis. Kaya hanggang nag 3 years old yan, sobrang bait naman kahit sa bus, di yan nagtatantrums. Sister siya, hindi ko naranasan si Alex talaga magtatakbo sa church. Kasi po, nasa kamay niyo pong mga magulang kung anong dapat niyong ipakain sa inyong mga anak. Katulad si Sir siya nung gatas na, alam mo yung chocolate flavor ng another brand, hindi ko na lang po babanggitin, na kung saan naging active yung mga bata, naging hyper. Kaya pala, nung nakausap ko si bro, may pag-aaral palang ginawa na kung saan itong mga gatas na ito ay lalo nagpapatindi ng hyperactivity ng bata. Kaya nawala. May mga, may mga fabric con na sobrang bango. Kasi kung bakit kaya nawala. So may mga, may mga reasons pala. Kasi may mga underlying health condition na natitrigger pala ng mga ganitong uri ng ganitong mga uri ng produkto. Kaya tayo po ay mag-iingat din. Kaya pala, mga ganun, bigla na lang nawawala. Not all brands actually that they smell good will be better for us. Okay. But also we have to be very careful. So, tapos sila po siguro namin itong 9 na to. Then, siguro may sige, part 2 sige. tayo. No? So, next po, number 5 naman, vitamin D. And that is of course the best source of vitamin D sa sunlight talaga. So kapag po talaga tayo yun, so anong binasa ko po talaga yung sa last, even sa early writing sa Ellen G. White, talagang kasama yung New Start talaga, sir. If you really follow the New Start, napakaganda po. Wala po itong I'm not saying that maging immortal tayo ha. What I'm telling is, mas mahaba yung life natin, mas masaya tayo kasi we don't have to spend money for hospitalization, diba? Maribang mabangga kayo, wag naman. So, pero when it comes to taking care of our body, God bless also the people who will take care of the temple of the Holy Spirit. Di po ba? Yan sabi, kapag wala tayong pera, ayan, magpa-araw kayo. Totoo po ito. Kaya lahat ng ating, discuss natin to before, parang kailangan talaga yung kay Ate Lisa sa asthma, di ba? Kailangan magpa-araw tayo, mapalakas yung immune system natin. Kasi pag may maubo kaya, pneumonia, o kaya yung skin natin hindi healthy, naninilaw na tayo sa walang araw. So, kailangan talaga tayong magpa-araw. Dati ayoko ng araw para parating na dapat meron ako umbrella. Ngayon po, pag wala akong masyadong araw for the day, naglalakad ako, lalabas ako ng school, sabi, ma'am, wala kang payong ang init. Kung it's okay, I love sunlight. Ganyan. So, bakit ayaw mo bang mangitim? Sabi ko, hindi. Kasi, hindi naman pag nangitim ka agad. Which is, I now realize na it's not being dark skin, but it is what we can get from the sunlight alone. Yun pa. Kung wala kayong pera, wala kayong pambili ng salmon, wala kayong pambili ng mushrooms, magpa-araw kayo. At least 30 minutes a day, that will be best also for us. So, any time of the day, ang pinamaganda nga, sabi, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3, yung katitikaran talaga ng araw, doon ka magpa-araw kasi nandun daw yung full blast. Pero huwag kayong masyadong, pagka medyo daw, narinig ko si isang doktor, na kapag yung skin nyo daw ay medyo maputi, dapat daw hindi kayo na-expose ng 30, at least 15 minutes lang. Kasi po, Cancer medyo, na. cancers. Kapag medyo dark skin naman kayo, okay lang. Tsaka payo din po, dati, mga bata pa tayo, sister, siya, hindi uso yung mga sunscreen. Actually, dahil dyan sa mga mali nating superstitious ang dami nating skin issues. Ngayon, ang dami kong melasma, so I'm treating it. Kaya yung estudyante ko magpapadala ng skin products from Korea. Thank you naman. At then, nag-offer din yung estudyante ko na i-treat niya. Kasi dati nung mga bata tayo, ito naririnig ko mga superstitious belief na, uy, wag ka magpahid ng kung ano-ano sa mukha mo kasi masisira. Alam niyo po ba, sa Korea, as early at 8
years old, yung mga bata ay nagsa-sunscreen kasi po pala itong sun, lalo sa Pilipinas, sobrang tirik. Oo. Nakakasira po ng ating skin. So yung mga Yung mukha nanonood natin, out yung there, face natin ingatan po talaga. natin. Kaya nasa social media kami ni Sister Siya. So dapat we have to look beautiful. Oo. Diba? Pero we have to think that hindi pala mali yung paglalagay ng mga skincare product. Kaya ngayon sobrang uso naman ng skincare product. Kaya sa mga kabataan dyan na nag-age 10 or mag-start na po kayo maglagay po ng mga sunblock, sunscreen. no? Tayo sabi ko sa estudyante ko, kasi sa Pilipinas, sa sunscreen na pag magsiswimming. No. Ewan ko ba, pag Pilipinas sa swimming, mag-sunscreen tayo. Tayo yung mga mukha natin, di ba talaga naman dun lang. Pero after that, kasi nung We don't dalaga take ako, care of Sister it, Siya, I oo. enjoy hiking, camping. So parang, it's okay, I'm beautiful. So pag nag-40s ka na pala, naglalabasan Oo. na yung mga ginawa mo Isa na, talaga yung sabi nga yes, ng 20 years old. sabi nung nag-disclaimer na rin sa mga yung mga sikat na mga doktor, yung mga doktor talaga, they would say na it is the worst of your life if you haven't used sunscreen at the early age. Kasi lahat talaga, pagdating mo ng 40 above, talagang nagpapangat ang skin natin. Parang bumabalik tayo sa teenage life, kailan nagpipimples niya. Oo, tapos doon siya nagkaroon ng maraming wrinkles kasi lack of sunscreen. Sabi nga nila, no, kung gusto mo raw, example, you are 18 years old right now, yung mga 18 years old dyan, no, hindi pa po huli. Pag 18 Lagay years na old daw, kayo. pag nilagay nyo daw pong sunscreen a day is half teaspoon. Imagine mo, half teaspoon, dapat ganun karami ang ilalagay mo sa mukha mo para pagdating mo na 50-year-old, mukha ka pa rin 18 years old. Yes, actually yung aking estudyante kasi doktor siya, nakita niya ako nung nag-meet kami, din tiningnan niya rin yung neck. So, ayan, additional beauty tips. Pag kayo nag-skincare, isama nyo po yung neck ninyo. Tsaka ganito, para kapag tumanda kayo, hindi, yung mukha nyo banat na banat, pero nangungulubot po yung inyong mga leg. Dahil sa sobrang walang sunscreen ng bata, nagpapabotos, Yes. nagpapa-opera ng mukha, kasi nga, late na, no? So, parang naag-na sila, kasi naman ngayon, puro naman pang-opera. So, we don't encourage naman people to have that kind of surgery. Pero sa atin po, we take care, of course, the temple of the Lord. Kasi nangangaral tayo, dapat maayos din naman po tayo, We're not saying na maging kayo vain when it comes to beauty, no. But then putting some, sunscreen on your face will also help you at least to look better and younger. Yes, kasi paano natin pasasabi na tayo po ay nasa tamang paniniwala kung tayo mga mukha tayong matatanda. O imagine mo, nag-healthy food tayo, pero mukha natin 70 years old Yes, na so dapat pag Parang compare tayo sa iba, dapat we have to look younger. Bakit ganun? Kasi si Doc Mer, wala kasi dito si Doc, sabi ko sa kanya, we will discuss about yung the beauty regime, na kung how to rejuvenate our skin kahit po medyo may edad na tayo. So bakit we don't want to see the 60-year-old ka, you look like really 65-year-old. Dapat balik alindog tayo, yes. So, dapat 10 years younger tayo sa original age natin. Pag sa katawan natin, pag tinetest tayo sa skin, may mga ganun test may kita na kung ilang taon yung katawan mo, pati yung mukha mo. So, yung mga elasticity ng skin, yung ating yung bone density, nakikita na, parang yung katawan mo at yung mo ay you are 10 years older. Nakakalungkot, di ba? 40 ka pa na, pero mukha ka ng 50. Kaya brother Don, mag-sunscreen ka na. Nagsa-sunscreen ba si brother? Kasi mga lalaki sa Pilipinas, wala Oo, talagang dapat skincare, mag-sunscreen tama? kayo. Sabi ko nga sa asawa ko, mag-start ka na. So si Alex, trinay si bro. Sabi ni Alex, Mama, hindi umepekto kayo. Sabi ko, yun lang. Kasi minsan, tamad talaga mga lalaki magpahid-pahid. Pero alam niyo po ba, it will make you look younger. Kaya nga nung nakita ng anak Avoid ko, yung wrinkles. estudyante ko, nanay na estudyante ko, 60 plus, pinakita niya lang gano'n. Sabi ng anak ko, Mama, yung balat niyan 60 plus, mas mukha pang healthy sa balat nating dalawa. Diba? Yeah, because they have to take care of it. Kasi doktor siya, so how can you treat patients kung yung mismo yung skin type mo? Sabihin natin, mami, vegetarian tayo, puro tayo gulay. Tas Puro kulo-kulo. lecture ng gulay, pero yung mga skin natin, kulukulubot Mas dry naman yung skin. Mas dry, Yes. Wala man lang, parang hindi man lang maganda yung skin, tapos yung mabok na, diba? May tama rin kasi that sometimes malnutrition also comes, it shows in our skin and hair. Kaya dapat talaga iniingatan natin yung ating katawan, no? So, isa po ito, napasama lang kasi vitamin D. Yes, Ayan, that kailangan because po of natin that, yan. meron tayong sunscreen. Kaya dapat lagi magpayong sister siya. Huwag nilang Oo. wawalain, mapapalo kayo na. Ako yung pagagaya nyo kasi hindi ako nagpaaro ng isang maghapon. Nagpaparo talaga ako under the sun like 15 to 20 to 30 minutes if I have a chance. Sa early morning naman, yung mga 6 o'clock, 7, yan 30 minutes. Pero pag medyo mainit, yung mga 10, 15, basta po ma-expose lang ako sa araw. Gusto ko po talaga
talaga Yes, yun. kasi po, yung isa pa rin yung vitamin D. Actually, nung panahon ng coronavirus, iba sa Philippines, sobra Nakulong naman tayo tayong eh. kinulong ng Oo. 2 years. So, marami po talaga mga kabataan at mga adults Kaya maraming depression na-depress din, ano? kasi po nagpapaligaya po talaga ang araw. Kaso ang problema, pag lumabas ka nung panahon noon, dati si Alex parang below Huli. 18, bawal Oo. lumabas, diba? So, hindi sila naaarawan. So, many people felt very depressed during that time. Marami pong committing suicide noon. Kaya nakakalungkot sa Pilipinas kasi sa ibang bansa hindi naman sila pinagbawalan lumabas, Sister Sha. Ang mahalaga lang, naka-protective gear sila. Dito talaga totally banned. Diba? Kasi Isang total tao lang ang lockdown pwede eh. lumabas sa tahanan. Oo, kaya hindi ako rin nila nangitim alam. eh. Yes, hindi. Ako rin sis. Ako yung namamalek. Kaya nagkaroon ko ang itim ko talaga nung Kaya panahon na yun. nag-create tuloy siya sa akin ng melesma. Ako kasi naman during nag-create that time, sa akin ako yung ng- lumalabas kasi bawal nga na mamakalaw. Kasi isang tao lang. So, nagkaroon talaga ng maraming negative effects sa Oo. mga tao. Kasi alam Sunog po natin. ako nun, parang doon ko na rin sa parang sunog ko rin pala, gano'n. So, kung ano ba yun, so wala ako nung sunscreen kasi ang pwede mo lang bilhin dati, dapat ma-essential. So, Oo, dapat hindi ko bawal naisip ang mga bumili. sunscreen. Alam ko lang, ano tayo, tapos wala ang sasakyan, di ba? Yes. We had to walk, ano ba yan? Inaantay ko, sister, siya yung mobile ng barangay. Puno eh. Minsan yung sa mobile, ang tagal, tapos Kasi yung mga palakasan. illegal na jeep na dumadaan. Oo. Sige, sakay na kayo. Kunwari, mga kamag-anak ko kayo. Pero sarado lang yung bintana kasi bawal dikit-dikit. Napakahirap po ng ating sitwasyon noon. Hindi naman pwedeng di ka kumain, Oo. sister siya. Diba? Napakahirap din naman hindi tayo kumain ng mga gulay at prutas kasi Okay. kailangan natin yan kung may karamdaman sa ating tahanan. Ayan po. So, sunlight, kailangan magpa-immune system ng malakas. Kailangan ng sunlight. Number 6 po ay probiotics. Ito is sir, pag-usapan natin kayo, no? Ay, So, kimchi, yogurt. like pickles, mga pickles kasi mga ano yan, mga healthy food naman yan. Kaya healthy si Alex. Every week ngayon, binibili ko na sa kanya yogurt. Tsaka maganda rin daw kayan kay bro, tsaka sa akin. O kasi probiotic yan sa I make indigestion. kimchi. Oo. Kasi ang kimchi po is natural. Natural. po Kaya, yan. kaya pa habang tumatagal ang kimchi, it becomes sour because of the natural fermentation alone para ma-preserve niya yung mga healthy organism dyan, yung mga, para, yung mga probiotics. Kaya ang bibihira po sa mga Korean ay yung nagkaka-flu ng matagal. Bibihira rin po yung absence sa kanila kasi nga lagi silang healthy food. Sa Pilipinas, pag nagkaroon ng flu season, ang daming may sakit, ang dami rin may absence. Sa kanila, bibihira pang kahit may sakit sila, they would come to school kasi alam nila they're protected naman because of this Pero probiotics, no? sister siya, no, sa observation ko, I've been teaching online for almost 4 years now or 3 years. Mas nagkakasakit sila kaysa sa akin. Ah, talaga? Oo, so I think I'm Baka they're blessed. younger eh. Even though they're younger and older kasi varies naman yung ages ng estudyante ko from 8 to 75. Pero mas nagkakasakit sila kaysa sa akin. Ako, Kasi hindi baka ako gusto nilang hindi ma-absent. baka ayaw nila kasi pumasok. Hindi naman talaga naman sister siya na hospital. Oo, yun Nakakalungkot lang naman. Anyway, yun nga ang pagpapala ng Panginoon. Pag nasa paglilingkod tayo sa Kanya and we follow yung mga how to boost our immune system, hindi naman talaga tayo agad-agad dadapuan ng karamdaman. Oo. And we have to have precautions also. So, and then we have to continue nga yung probiotics. Gawa-gawa po kayo ng kimchi siya. Last time gumawa ko ng kimchi, ubos agad. Kasi yung bisita Kasi ko, last time ginagawa nagbenta ko ako lang. eh. Ayoko magbenta, nakakapagod. Pwede naman Kaya minsan magbenta. malaking bulk, yung mga bulk Yes, order. oh. Yan. Ang bira rin, minsan kasi mga store natin, babili kayo ng mga kimchi sa mga stores, may mga shrimp paste po kasi yan. Yes. So we don't encourage the people who are listening right now, especially if you're not you're Adventist, wag po kayong basta-basta bibili ng May mga video po ako dyan, Kim Jang. Vegetarian po ang mga kimchi sa nila. paggawa. Yes Ay, po. hindi po kasi masamang kimchi nila sa kanilang panlasa pag walang Shrimp paste. paste, yes. So may shrimp paste or shrimp ano po yung parang sauce nila, parang patis pero made of shrimp. So, kailangan yun po talaga nila. So, tayo po, kaya pag gumagawa kami sirye, syempre, alam po namin yung dapat namin ilagay, kaya hindi siya ganun kabaho. Kaya iba parang ang sarap kasi may amoy. Kaya nga, di ba, pag binuksan mo yung kimchi, yung langaw, Oo. andyan na. At Pero saka talaga, po, cut to rin kita, no? Ang kimchi po kasi, kahit ewan ko na meron talaga sa kimchi. Kaya pag binuksan mo siya, malango talaga. Siguro dahil sa fermentation, yung amoy it niya, could no? be. Samantalang puro po yun garlic and onions. Grabe po yun. Kaya imagine mo, paano ka ba hindi magiging healthy yan si Sir? Pag gumagawa ko ng kimchi, kung for 2 kilos, no? Mga 10 onions sa malalagay, tapos Ginger. 10 cloves of tapos ginger. So talagang sobrang healthy naman, di ba? Kasi gawa ka ng kimchi rice, ayan. Tapos kimchi soup. Ayan.
Ayan, nagugutom na. O sige, po number 7, Sister Ye, ay... Ayan, garlic T cell booster. Ayan, alam na natin, garlic talaga isang power, ano ba, power food ba yan? Oo, isa sa power. Ay, kaso minsan, sister siya, first time ko nakakain yan kasi ay kumasama ko sa pagkain ng mga Koreans. Yung mother kasi ng mga Koreans, sobrang sweet. Kukuha sila ng, ano ba to, nung... Leaf. Anong Ken tawag dyan? Oo nga, yung tawag yung lettuce. Yan, kuha ng lettuce. Lalagyan niya ng konting karne. Lalagyan niya ng buong bawang. Tapos lalagyan ng gochujang. Tapos lalagyan ng kanda. Teacher, talaga wala akong nagot. Ang nakain, tapos parang nag-iinit. Ganon kasi sila talagang kinakain nila Raw, yung oo. hilaw. So, Okay, but they would grill a little, no? Yes, nung kumain kami ni Alex sa labas, kasama yung mother ng student ko, sabi na sa kanya, you eat raw, you eat na. Parang gusto siyang makita. So, parang nagawa si Alex na kumain ng sabi, Mama, sobrang okay lang yan na kaya. Ako nga dati isang buo talaga wala akong nagawa. Pero maganda po yan to boost our immune system. Sabi nga, garlic T cell booster. So, kailangan iniinom po ko na nga lang natin. yan eh. Pero mag-ingat po kayo ha. May mga precaution po yan. Oh, Halimbawa, katulad ko, ako po ay hyperacidity. Hindi po to tinitake kayo na Dapat kayo po ay madami, oh. gutom. Dapat po medyo nakakain na. Pero kung halimbawa, nagtitake kayo ng probiotics, hindi naman po kayo acidic or walang problema sa tiyan, you have to take it as with empty stomach. Kasi mas nag-work po yung mga gamot kapag po walang laman yung ating Kaya nung tiyan. nakaraan, sister, yung ginagawa ko, isang clove ng garlic, no? So, imi-mince ko lang yun. Tapos, lagyan ko yun lang, tapos tubig. Sabi ni Mama, paano mo nakain yan? Iniinom ko na lang. Iniinom ko na lang kasi Mainit-init ang sa dami niya, sobrang dami. Tapos for the whole day, magpa-fart, pa sa kumakain. Pag nag-fart po kayo, mutot kayo, amoy talaga siya, baw. Tapos, nung pagsakay ko dun sa van, sabi na parang amoy may naglulutong baby. Yung pala, every time I breath, na talaga merong amoy. Garlic scent. Opo. So, wala pa. Okay, number 8 po, Sir Ye. Ayan, vitamin B6. Okay. Maganda po yan. Yan po. Saan po na ang vitamin B6? Ano po? Ayan, so salmon, tuna, chickpeas. Ano may chickpeas? Garbanzos ito. Garbanzos. Masarap po ito. Lagi ko ito sa salad, Sister Ye. And then bananas. Oo, Yan. yan. At marami pa po. So, we have, and then last one po natin, syempre ay water. Ayan. So, ang tubig po is sa pinakamaganda yan sa ating katawan. Yan, Syempre. siguro si Alex kaya healthy. Talagang sobrang dami niyang uminom ng tubig. Sabi niya pa nga, Mama, kulang pa nga yan eh. Kaya like ko hinuhugasan yung inuman niya. Pag nag-online class siya, lagi siyang automatic iinom ng tubig. Kaya dapat po talaga nagkakaroon din tayo ng proper way. Like we went to Bansayaw, sabi nga ni na Alex, ang sarap ng tubig. No, tubig talaga yun, masarap. Sabi nga ni Kyle, ang sarap daw ng tubig sa balin sa sayaw. Hindi niya na-appreciate yung mga pagkain. Sabi niya, ang sarap ng tubig dito, ang dami ininom kasi masarap talaga ang tubig. Kaya may mga tubig. Kahit po sa yung sa mineral water, may nabibilhan kami, di mo po kami mo-order kasi there's a taste eh. So, ganun po. Yan. So, Kasi ako, sister, siya ang tubig namin. Source namin may filter lang. Oo. Yun, doon lang Overtime kami. na raw tayo, kapatid. Okay, so thank you po sa aming mga taga-subaybay. So we don't have enough time. So sister siya, let's have a summary. Ano po ba ang ating mga gagawin para po ma-boost naman or ma-improve ang ating immune system? Ayan. So sa ating pong panahon ngayon na kailangan natin magtipid at kailangan tayong lumayo sa karamdaman at maging umiwas sa mga hospitalization, kailangan po nating palakasin ang ating immune system. Una-una po, marami po ito. Pagkain lang po ito. Hindi pa po kami, tapos kumain po tayo ng tama. Ano pang sabi nga, we gave also some food advice like vitamin C, beta-carotene, vitamin E, antioxidants na mga pwedeng makain natin or we can have from green tea, vitamin D, of course, from sunlight, then probiotics, if we can have one, so gumawa po tayo. If not, we can ask someone. Marami pong online ngayon that they could help us how to create probiotics, so that's also healthy talaga. Then garlic, of course, kung wala pa kayong garlic sa bahay, lagi kayong magkakaroon lagi ng garlic. Ito po ay mapang emergency rin naman, Sister Ye. So, I love garlic kasi pag nag-high blood ako before, talagang garlic talaga yan. Bahala na, basta garlic ang kakainin ko. Ayan. Then vitamin B6, and water. So, these are the simple food that we can do and we can eat at home para po mag-boost ang ating immune system. So, our body will become healthier and we can also be useful in a ministry for the Lord. So, kailangan po natin maging healthy dahil mahal po ang magpagamot. Sabi niya, ang walang pera, kailangan magpalakas ng immune system. Okay, thank you, Sister Sha. So ngayong hapon po, ay wag po kayong aalis kasi susunod po rito ang ating
next segment na ayon sa kasulatan Gabay sa Kabataan. So ngayong hapon po, kung wala nang babatiin si Sister Sha, meron ka bang pa-shoutout dyan? Wala ko po, hindi ko pa alam kung meron tayo sa online. So siguro po, ayan, Sister, if you can see, ikaw na lang ang magbasa. Okay, so wala rin po akong data, pero anyway, I wanna greet Sister Ana Patalinhog dyan sa Amerika. So ganun rin po si Brother Sam Patalinhog, kanyang buong pamilya, binabati din po namin. Siyempre si Toti po, yung aming mga sponsor po dyan sa ayon sa kasulatan. Binabati rin po namin si Patrick Gonzales. Ayan, nakatawag po siya nung nakaraan sa aking asawa. And salamat po sa konting regalo. Advance ang birthday gift niya sa akin, Sister Sha. Alam na alam Sana niya birthday all. ko. Sabi niya, alam ko birthday ng misis mo, di ba? March 16. Sana all naalala, no? Asawa ko kaya. Naunahan pa to. Sabi, alam ko yung birthday mo, Brother Fernando. Wow, okay. So anyway, so ngayong hapon po, yun lang pong Brother Don, hindi ko makita masyado. Hindi. Ha, si Kirma, Kirma, ayan. Good afternoon, Sister Kirma. So, ang comfort po ng Panginoon ay... Ate Ritobia, sige po. Okay. Sino pa po? Sir Villanueva? Glenn? Villanueva? Glenn Nueva. No. Okay. So, good afternoon po sa lahat, sa aming mga viewers. So, later po sa aming kabata, huwag po kayong alis. Doon na po namin kayo babatiin Magpapakunik na rin. po ako sa internet. Mag-shoutout po kayo doon. Hindi siya shoutout ko po kayo. Okay? So, ngayong hapon po ay tayo po ay pangungunahan ni Sister Sha para po sa ating closing prayer. Let us all pray. Our great God in heaven, we thank you, Lord, for today. We praise you, O Lord, for your wisdom that you have given unto us, O Lord, so that we can be a good steward of your body that you gave to us, O Lord, so that we can be healthy and we can boost our immune system, O Lord, so that we can serve you and we can glorify you, O Lord, because that you are our God and you always help us and protect us from any harm and danger. May bless also our viewers and may you guide us also the next program that we can bring light to our members, to the people listening today, so that we can also be a blessing to them. Thank you, Lord, for our prayer in Christ we pray. Amen. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit ng magwawakas.